What is up? What is up? Mga Lodi, mapagpalang hapon po sa ating lahat. So, panibagong araw, panibagong vlog na naman. So, ang pag-usapan natin ngayon mga Lods is yung regarding sa nilabas na memorandum ng LTO regarding sa may change ownership ng lahat ng may sasakyan na nagbenta, second hand na sasakyan na nagbenta, regarding sa sa kanyang penalty. Yung penalty niya, kung magkano, how much, tapos kung may pananagutan din ba sa yung nagbenta regarding dun sa batas na yon. So kung bago ka lang pala sa ganitong video sa aking YouTube channel, click nyo na lang po yung subscribe button mga Lodi, at ring nyo yung notification bell, at click nyo yung all para updated po kayo lagi sa aking i-upload na video na tulad nito. So hindi adventure vlog yung video natin ngayon. Ang topic natin kasi regarding nga doon, itutuloy na natin mga Lodi, regarding doon sa change ownership ng mga nagbebenta ng mga second hand na sasakyan. So yun nga, lumabas na sa mainstream media mga after 2 weeks na siguro, 2 to 3 weeks na nilabas ng LTO regarding sa change ownership. May kasi yan, batas. Since yung batas na yun pala mga Lods ay since 2017 pa na ipatupad. So ngayon lang uli, parang ngayon lang uli siya parang ipapatupad, parang for implementation ngayong 2024, ngayong October, mga September ganyan. So yun nga mga Lodi, so ituloy na natin yung topic natin regarding sa Republic Act na ipinapa-implement ngayon uli ng LTO. So maipapakita ko dito sa inyo na details nun sa screen. Tignan nyo na lang. So kung nakita nyo yung memorandum na binaba ng LTO, so itutuloy na natin yung talakayan natin. So yun nga, yung sinabi ng mismong LTO spokespersons, yun yung pinalabas sa mainstream media regarding sa penalty is tumataginting na 20,000 pesos doon sa owner mga Lodi. 20,000 pesos ang penalty pagka hindi pa niya pina-change ownership sa may LTO ng 5 days working days, 5 days working days. Hanggat hindi pa niya napapa-change ownership, may multa ka na tumataginting na 20,000 pesos. So mabigat yon. At isa pa doon, ang masaklap doon, pati yung dealer o nagbenta ng mismong second hand na sasakyan o motor ay may penalty din, same lang nung buyer. So dalawa kayong liable na magbayad ng penalty regarding dun sa binaba nga na implementation ng LTO. So yun 20,000 pesos, 20,000 din na tumataginting ang babayaran ng mismong dealer
yung mismong nagbenta ng sasakyan o motor, o kung may tangke, tura-tura, joke lang. So yun lang, nakakalungkot na, di ba? Napakabigat nung multa, nung penalty na babayaran sa LTO. So hindi pa yan tapos mga lods, may ano pa tayo, topic pa tayo regarding dyan. Continuous pa tayo, continuous tayo sa topic natin, sa ano natin, usapan natin. So yun nga, tumataginting na 40,000 pesos pag 5 days na hindi mo pa napa-change ownership sa may LTO. At succeeding nun mga lods, is continuous yung penalty hanggat hindi mo napa-change owner. Sabi ng LTO mismo, pinaliwanag nga nila, continuous yung penalty hanggang palaki ng palaki, hanggang hindi mo pinaparehistro, sa kanila na change ownership na siya. Palagi ng palaki ang penalty mo. Yun yung mabigat doon sa mga nagbenta. Ang mahirap yan, ang disadvantage yan mga lods, kung hindi mo na mahagilap yung kung matagal na, kasi since 2017 pa raw yung mga start ng bumili ng mga second hand na sasakyan, 4 wheels, since 2017, pati motor kasama, is kasama doon, covered ng penalty. So yun yung malupit doon. Siyempre, di ba, yung iba, ang sa ano kasi natin, nakasanayan natin is sa atin, once na nakakabiyahe naman tayo, yung mga unang-una rin sa mga tulad yan, example na sa mga nakamotor. Pag nakabili ka ng sasakyan, kasi pag nakamotor ka, so ina-accept na natin yung mismong notary na pirmado ng attorney. So okay na sa atin. Tapos ibabiyahe na natin hanggang hindi na natin may iparehistro na change ownership ng ilang taon, hanggang makalimutan, hanggang aabot na ng taon. So ngayon, may record ka sa LTO, yun yung malupit dun, ang laki ng penalty. So yun yung ano natin, so yun yung mabigat sa mga may sasakyan, may mga motor, may mga 4 wheels na nagbenta. Kasi kasama tayo, ay wala pala ang pang binentang sasakyan, kasama kayo sa penalty na babayaran ng mismo sa LTO. So napakabigat nun mga lods. So tuloy na tayo sa topic natin. So yun nga, so maraming umalma na mga owner at mga dealer, yung may mga sasakyan na binenta na matagal na, maraming umalma. Kasi nga, paano kung hindi napa-change owner nung buyer? So yun yung ano nun, yun yung kaso doon. Pag hindi napa-change owner, paano na, di ba? Lalong-lalo na yung mga may dealership ng sasakyan, yung mga buy and sell. So mabigat, marami silang aasikasuhing mga dokumento regarding doon. Dito tayo. So yun yung malupit doon. Itutuloy natin mga lods, kasi may twist tayong idadagdag. Si kuya kasi nasa gilid, hindi na tayo makaabante. Yan. Kakanan siya. Ikaw, kakanan siya mga lods. Hindi siya, itong nasa kaliwa is hindi kakanan. So straight ahead tayo. So yun na, itutuloy na natin.
So diba maraming umalma mga lods regarding doon sa binabang implementation memorandum ng LTO. Since 2017 pa, diba, pinatupad, but ngayon lang parang ipapa-implement uli yung mga ganyang batas at penalty pa na malaking, grabing penalty. So yun nga, ngayon may lumabas na balita, ipapaskil natin dito. Kung kaya ng video mga lods, dito sa taas ipapanood ko sa inyo. Ngayon nga, after magpatupad ng LTO, after mga few days, yun na, nagbaba uli ang LTO ng memorandum na TRO na siya. So magiging temporary restraining order siya. So suspended yung batas na implementation na yun ng LTO. So yun, di ba mga lods, hopefully dapat pag-aralan nila bago nila ipatupad yung ganyang batas, kasi nga kawawa naman tayong mga Pilipino. Kawawa tayong mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga puris, yung mga kahit hindi pur, basta may mga sasakyan na binenta. Saan mo huhugutin yun, di ba? Yung multa na ang laki-laki, tapos saan gagamitin? Sa dami ng dealership nagbenta ng sasakyan na hindi pa na-change ownership, ang laking pera niyan. So makikita na natin yung corruption na naman na mangyari dyan sa LTO. Kaya yung TRO, temporary na siya, restraining or suspended yung batas. So cancel. So temporary restraining order uli siya. So antayin natin kung itutuloy-tuloy, pero yun nga, TRO na, suspended, pinasuspindi siya. Let's go. So yun nga, pasalamat tayo yung mga ako wala kasi ang binenta pang sasakyan, yung mga bumili at nagbenta ng mga second hand na motor at sasakyan. So pasalamat tayo at sinuspinde yung batas na yan, kasi nga once na pinatupad, so kawawa, butas ang bulsa ni Juan, kawawa ang mga kapwa nating Pilipino regarding sa batas na yan. Kasi yun nga, hopefully dapat pag-aralan nila, gawin nilang i-revisa nila yung mga ganyang batas. May ganyan kasi, yung parang dati yung LTO nagbaba siya ng diba, doble plaka sa motor, harap at likod na plate. TNRO kasi nga may risk yung pwedeng mangyari yon. Kung maglalagay ka ng plaka sa harap, ang ang motor mabilis, tapos yung plate is medyo medyo matalas, square. Pag nalaglag yun, nilipad ng hangin, pwedeng maka-aksidente. So temporary restraining order din yun. So dapat ganyan din yung gawin nila, diba mga lods? Ganyan din yung gawin nila ng mga kongresista, mga mambabatas. Pag-aralan nila muna o i-revisa yung batas na yan, yung ganyang Republic Act na nilabas ng LTO memorandum at implementation. Masikip. So yan ang topic natin mga lods. So let's go.
So malapit na naman tayong magkakahiwa-hiwalay mga lods. So yung topic natin ngayon is ano yan, kumbaga pangmasa yan, pangmasa, kasi nga halos lahat marami nang may motor, marami nang may 4 wheels na yun nga apektado sa ganyang sistema ng ating gobyerno na dapat ay pag-aralan muna at wag munang basta-basta magpa-implement ng ganyan. Napaka-logic naman, di ba? Ikaw na nga bumili ng sasakyan, ikaw din nagbenta ng second hand, magbabayad ka pa pagka hindi ka nakapagparehistro ng after 5 days, 5 working days. Di ba? Ang tindi nun. Lusot tayo. Eight 67 seconds. Let's go. So yan, malapit na naman tayo magkahiwa-hiwalay. Tatapusin tong video na to mga lods. So kung bago ka lang pala sa aking YouTube channel, click nyo na lang po yung subscribe button and ring nyo yung notification bell at click nyo na rin yung all para lagi po tayong updated sa aking i-upload na video. Sa mga tulad nitong topic regarding sa kalsada, sa LTO, adventure travel vlog, kung ano-ano pa. So malapit na tayong magtapos sa bidyong ito mga lods. So dito ko na tatapusin ang ating for today's video. So peace out.